Good morning guys, good afternoon, good evening. Magre-reaction lang ako doon sa panibagong vlog ni Krishna na yung nagugupit siya ng sili. Tapos nagkwento siya sa buhay niya kung gaano kahirap. Alam mo Day, lahat ng pinagkwento mo kanina, para bang naiyak ako dahil parang kasing kwento ng buhay ko. Kasi alam ninyo, nung maliit pa kami, ang mama namin nagtatrabaho sa Hong Kong. So 9 years old ako noon, iniwanan kami, nandoon siya sa Hong Kong. So papa lang namin ang nagpalaki. Pero dahil kunti lang naman sahod ng mama ko noon, hindi namin alam kung gaano pala kahirap yung trabaho niya doon, na matutulog na lang yung mama ko alas 11, alas 12 ng gabi. At sa kusina pa daw siya natutulog. Alam mo yun, pag maalala ko, ang sakit. Tapos, kami naman sa amin, habang lumalaki, hirap talaga ang buhay dahil babadgetin ni Papa yung pirang padala ni Mama para magkasya sa amin. So, ang nangyari, wala kaming baon sa school. Wala talaga, as in. Meron lang kaming pamasahe kasi malayo yung school namin nung high school. Tapos, pambayad ng, kahit public kami noon, meron kaming binabayaran na 25 pesos every time na mag-exam kami. So anyway, yun ang ano namin. So malaking istorya na yun ha. Malaking halaga yung 25 pesos nung araw. Tapos ako naman, dahil gusto ko talagang magkapira ng sa akin, na hindi nahihingi sa papa, ang ginagawa ko naman, nangunguha ng shapo. Alam nyo yung shapo, hindi ko lang alam kung paano sa Tagalog yun eh. Yun yung sa kabukiran mo yan makita. Tapos yung skin niya, tatanggalin mo yung skin at yun ang ibibinta dahil ginagawa yatang parang abaka siya kasi siya, maganda yung ano niya pag nagawa na siyang isang furniture o ganyan. Yun daw ang use noon. But anyway, binibinta. So, dami namin kumukuha ng shapo. So, isang batalyon kami, mga pinsan ko, mga kaibigan, nandoon kami sa bundok. Tapos, hindi yan alam ng papa ko, of course, kasi papaluin kami. Dahil ayaw ng papa namin na pag sa tanghali, nandoon kami sa initan. Dahil may kuto daw, merong, alam mo yun, kahit ganun yung papa ko, care talaga sa amin yun. Tapos, kawat-kawat, yung alam mo yung nakaw-nakaw yung papunta namin sa bundok para kumukuha ng shapo nga dahil ibibinta namin yun. Ang kaibahan lang sa amin at kay Krishna, dahil sa hirap niya, sa kanya kasi ginagawa niya, nangunguha siya ng sili at kung ano-ano man para ibili ng kape at bigas. Kasi wala, yun ang pambili nila. Sa amin naman, dahil may sustinto galing sa mama ko, ang sa amin lang, hindi enough siya para mabigyan kami ng kunti man lang extra para doon sa, alam mo yun, pambili ng candy, pambiling papel, minsan hirap pa. So yun nga, nangunguha ako ng shapo. So, sa bata pa ako, ang kutis ko talaga, ang dami kong kurikong, ang dami kasi allergic nga ako sa mga damo, sa mga dahon-dahon. Magkaroon talaga ako ng butlig-butlig. Kahit nga hanggang ngayon pag umuwi ako, kaagad ako nangangati pag naano sa dahon. Iwan ko ba kung bakit, kung anong damo, yung mga ganyan, nangangati talaga ako. But anyway, every time na uwi ng mama ko, nagagalit kasi daw, bakit ako nagaganyan sa kabukiran, yung mga ganun. Wala nga kaming extra, tuwang-tuwa naman kami kasi marami kaming magkaibigan noon na pumupunta sa bundok. Kaya enjoy ka at the same time, pero magkaroon ka din ng pira. Pero kami naman, pag nahuli, pinapalo. Si Krishna, yung sa kanya talaga is parang hanap buhay na niya. Yun ang kaibahan. Dahil ako, nag-enjoy sa ginagawa ko kahit papaluin. Si Krishna, mabili ng bigas. Tama yung sinabi niya na maswerte ang mga bata ngayon dahil
Ang mga kabataan ngayon, bihirang-bihira ang nakaranas sa naranasan ni Krishna. Kasi yung mga istoryang ganyan kay Krishna, dapat istoryayan namin ng mga mahihirap masyado nung panahon na ano nga noon, yun ang kapanahunan namin, kumbaga. So, can you imagine, hanggang ngayon nararanasan pa yan nararanasan pa yan ni Krishna ang kahirapan. So, mahirap talaga, kasi kung ang iba umunlad na sila ganun pa, mahirap talaga. So, hindi naintindihan ng mga nagko-comment, nang babasa kanya, kung gaano kahirap para niya iahon yung sarili niya dyan sa kahirapan na yan. Anyways, naalala ko na sabi niya na dahil sa hirap na yon, makapag-isip ka talaga ng ayaw mo nang mabuhay. Ako naman, doon sa kahirapan na yon, dahil may makain naman kami, only lang kulang talaga yung pang extra. Yun ang nagtulak sa akin para mangarap. Sabi ko, every time na uupo ako sa dirty kitchen namin, dadaan yung eroplano. Sabi ko, sasakay ako sa iyo one day. Ganun ang ko, hindi ko alam kung paano ko yun gawin. Basta sabi ko, sasakay ako doon. Pupunta ako sa Europe. Europe talaga ang iniisip ko. Hindi ko sinabing pupunta ako ng ibang bansa. Sa Europe talaga. Tapos, nung mga nangyari na ang mga nung nakapag-abroad na ako, sabi ko na nga ba talagang makarating pala talaga ako ng abroad, makasakay pala ako talaga ng eroplano at pabalik-balik pa. Kalaya, alam mo Chris, ito lang masabi ko, pag nangangarap ka, at alam ng Diyos, lalo na yung pangarap mo na from the heart, naririnig yan ng Diyos. Kaya ka binibless ng Diyos ngayon ng ganyan ka blessing talagang dumarating sa iyo dahil yan nangarap ka . Sinabi mo ni Lord na kailangan kang makaahon dyan sa hirap na yan. Kaya nagpadala si Lord ng tao para tulungan kang makaahon dyan. Kasi si Lord naman gumagamit ng tao, ng kapwa-tao para sagot sa panalangin mo. Ganon, naniniwala ako dyan. Kaya, huwag kang mag-alala kung ano pa ang darating sa bukas. Dahil nandyan ka na . Binigyan ka na ni Lord ng blessing na gagamitin mo para mo matupad ang pangarap mo. Ang na lang ngayon kung paano mo i-drive yung pangarap mo para makamit mo. Yun lang yun. So, huwag kang humintong mangarap, huwag kang humintong makipag-usap ni Lord. Dahil masasagot talaga yung mga mo. Huwag mong isipin yung mga bashers. Dahil yung mga bashers na yan, wala naman yun . Hindi nila kasi naranasan yung naranasan mo. Hindi nila yan naintindihan. Kaya, ako na nagre-react sa sinabi mo, naintindihan ko yun. Dahil nadanas ko. Yun nga lang, it's sad to say na yung hirap ng buhay, nadadanasan mo pa rin. Samantalang ang ibang bata, nandoon na sa malayo na ang narating kung ano-ano nang ginawa sa edad nilang yun. Samantalang ikaw, yun pa din ang ginagawa mo, nangangarap ka dahil sa hirap ng buhay. Kaya wag kang mag-alala, darating tayo dyan. Hindi naman natutulog ang Diyos . At kung tuloy lang ang pakipag-usap mo sa Kanya, kung ano pa man yung nasa puso mong pangarap mo, matutupad yan dahil huwag kang mag-alala. Basta huwag ka lang manakit ng tao. Alam kong ang bashers nandyan, sagutin mo. Hindi ko sinabing magpaka-hero ka dahil ang hero ngayon pinapatay na sa Lunita, 'di ba? Hindi nga hero, pinapatay . Kaya lumaban ka. Pero don't forget na binibless ka ng Panginoon. Yun lang yun. Kaya good luck sa'yo. I'm happy sa mga narating mo. I'm happy sa bahay mo. Excited akong makita yung
Pag natapos na yung bahay mo, ako ang excited. And hopefully soon, I will see you. Bye!